Okay. So, kalahating araw lang. Pero 5 Opo. araw. Opo. Okay. So, sa practical experience nyo, kwentuhan nyo naman kami paano, ano yung mga nakakatuwa o nakakagalit o nakakainis na mga experience ng inyong breastfeeding patrol, Doc Shari, para naman maengganyo yung iba natin tagapakinig na magtatag na rin sila ng kanilang sariling community support Naku, group. ang dami pong experiences ng mga nanay kasi pagka na-train po sila ng infant and young child feeding na training, Oo. parang ano po yan, parang kala mo gustong tumalon kagad at pumunta sa lahat ng mga nanay at mag-lecture. So parang ang ginagawa po nila, pagka ganyan, kwento ng kwento kagad yan sa akin. Dok, alam nyo ba yung inverted nipple? Tinuruan ko po gumamit ng syringe. Naku, tuwan-tuwa po sa akin. Yun, yung mga ganun po. Practicum pa lang, pagkatapos namin sa practicum, naku, nakangiti hanggang tenga yung mga ngiti nila dahil parang sinasabi nila, ganun lang pala yun. Kung sana alam ko na yun at marami na akong natulungan na nanay na huwag tumigil mag-breastfeed. Kaya parang yung iba naman po, talagang hinaharangan nila yung mga bahay pagka may nagsasabi, bumili ka na ng gatas. Haharangan nila, sasabihin nila, oy, sabihin ganyan, huwag kang bumili ng gatas, kaya mo yan, kaya ng misis mo magpadede. Hanggang ngayon po, yung breastfeeding patrol na yon na nagsabing, huwag bumili yung tatay, hanggang ngayon nagpapasalamat pa rin yung tatay sa kanya kasi talagang talagang sumunod siya. Nakalibre po sila sa gastos. Sumunod siya dun sa breastfeeding patrol. Opo. Oo. Sino ba usually, Doc Shari, ang nagsasabi na, bumili ka na ng gatas. Sino ba dyan? Sino usually ang nagsasabi niyan? Yung mga, kumbaga yung birth attendant po ang nagsasabi. Mismo. Tapos may mga family members din pong nagsasabi, kagaya ng lolo, lola. Oo. Pag nakikita nilang konti yung gatas pagkapanganak, bilhin mo na ng gatas yan. Kawawa naman yung bata, baka mamaya kawawa yung apo na. ko. Opo. So, naipapaliwanag naman, lalong-lalo na dun sa mga miyembro ng pamilya, na yung konting gatas ay normal. Konting gatas pa sa pagkapanganak pa lamang ng nanay ay normal naman. Opo. At hindi sila dapat mag-worry. Ang tanong ko po, meron bang instance na yung mismong nagbebenta ng infant formula ay nandyan sa mga community at anong ginawa ng mga breastfeeding support group nung makita nila? Yung mga medrep? Oo. Ay, naku po. Parang kung ganong kalakas hiyaw ng tigre dito sa Mandaluyong, ganun din po yung hiyaw namin. Bawal po sila dito sa amin. So, talagang doon pa lang po sa, bumababa pa lang po ng sasakyan, breastfeeding patrol na po yung humaharang sa kanila na bawal sila dito. So kilala nila Opo. na di nakakatakot pala pumunta sa inyo. Po? Nakakatakot pala pumunta sa inyo kung ako'y isang medrep. Ay, naku, maano po kayo kasi talagang may kasamang picture taking yun. Talaga namang very vigilant pala ang inyong breastfeeding patrol. Opo. Cool, very good. Ayan. Sana naman ay maengganyo tayong mga listener na magbuo ng breastfeeding support group sa inyong mga komunidad. O di kaya ay maging volunteer na breastfeeding peer counselor. Lalong-lalo na kung kayo mismo ay may personal na experience on successful breastfeeding. At doon naman sa mga nanay natin na medyo nag-aalangan pang magpasuso ng kanilang anak o kaya ay may problema sa pagpapasuso, magtanong lamang daw po sa inyong health center o kaya dun sa mga nutritionist dietitian sa inyong syudad, dun din sa inyong city nutrition office o kaya city health office at baka meron na nga ng ganitong grupo sa inyong lugar. Thank you very much, Doc Shari, sa pagpapaunlak mo sa amin. Thank you din po. Any parting words po sa ating mga tagapakinig sa buong bansa sa pamamagitan ng ating Nutriskwela Radio Community? Ang lagi ko pong sinasabi, nandyan lang po sa inyong mga community ang tulong. Kayo din po ang makakatulong sa inyong mga nanay. Magtayo po tayo ng breastfeeding support group.
para po sa ikagaganda at sa ikalulusog ng ating mga sanggol. Very Yun lang well po. said, Doc Shari. Thank you very much po ulit. At Thank you rin po, Ma'am Bernie. thank you. At magbabalik po mga kaibigan ang One Nutrition, One Nation. One Nutrition, One Nation. Alam niyo ba na dapat regular na timbangin at sukatin ang inyong anak para malaman ang kanyang timbang, taas o haba? Ito ang pinakasimpleng paraan para malaman kung maayos ang paglaki ng inyong anak. Pwede siyang dalhin sa health center o doktor para ipatimbang. Isang babala ay kapag mabagal ang kanyang paglaki. Tingnan kung wasto ang kinakain ng bata. Ang mabilis na pagbaba ng timbang ay isang indikasyon ng malnutrisyon. Ganon din ang labis na pagbigat na maaaring humantong sa sobrang katabaan. Wastong nutrisyon. Alamin, gawin o palaganapin. Isang paalalang hatid ng National Nutrition Council ng Department of Health. One Nutrition, One Nation. Sa pagpapatuloy ng ating programang One Nutrition, One Nation, nais naman nating i-share ang mga naging accomplishments ng NNC at mga update sa Nutrition Community nitong nakaraang linggo. Kaya't narito muli si Ms. Liza Rosaldo ng Nutrition Information and Education Division ng NNC. Masustansyang hapon, Ms. Liza. Masustansyang hapon din po, Ma'am Bernie, at ganun din po sa lahat ng ating mga listener ng One Nutrition, One Nation. Sige, bigyan natin ng idea, Liza, ang ating mga tagapakinig. Ano nga ba itong mga nagawa ng NNC nitong nakaraang linggo? Una po, nag-update ang NNC sa Cabinet Cluster on Human Development and Poverty Reduction tungkol po sa state ng pagbabalangkas ng isang programa para matugunan po yung kagutuman. Ito po yung tinatawag na Hunger Alleviation for Improved Nutrition o HAIN program. Yung Okay. NNC po bilang lead ng Anti-Hunger Task Force ay ni-request po ng Cabinet Cluster na pulungin ang mga ahensyang involved sa HAIN program para balangkasin ang detalye nito. Oo, pero ano pa lang ito, Ms. Liza, no? Work in progress, kumbaga. Opo, work Oo. in progress. Tama po Ginagawa yan, pa ma'am. lang. Oo, ginagawa pa lang po. natin ang HAIN, Oo. Hunger Alleviation for Improved Nutrition. Opo. Oo. Okay, sige. Tuloy natin ang ating report. Samantala, para mapasigla po naman yung pagpapatupad ng SALT Iodization Program, kung saan ang NNC po ang siyang coordinating body para dito, ay pinulong nito yung Technical Working Group na National Salt Iodization Program kamakailan sa Cagayan de Oro City para po i-finalize yung 6-year na strategic plan sa salt iodization para matiyak na at least 90% po ng ating mga asin or ng ating asin sa bansa ay iodized. Alam mo, Liza, baka tanungin nila, bakit naman dun pa sa Cagayan de Oro nag-meeting ang National Technical Working Group on Salt Iodization? Ipaalam lang natin na dun po kasi sa Cagayan de Oro, malapit lang po dun sa syudad yung isang gumagawa or nagpa-fabricate ng mga machinery or equipment para sa salt iodization. Maliban doon, meron din po sila ng dalawa sa pinakamalalaking importer ng asin sa ating bansa ay meron ng warehouse doon sa Cagayan de Oro. At yun po yung dahilan kung bakit gusto nating maging familiar naman ang mga miyembro ng Technical Working Group doon sa proseso ng paglalagay ng iodine sa Opo, ating sa asin. asin po. Kaya doon po nag-meeting ang ating National Technical Working Group on Salt Iodization. Opo. At bukod po dun, ma'am, nagsagawa din po ng quick survey po yung mga miyembro ng TWG sa mga palengke at saka sa restaurants para po alamin yung awareness at utilization levels ng iodized salt ng mga market administrator at maging ng mga mamimili. Okay. Sana naman mataas, ano? Oo nga po. Pero yung sa nakita naman po ng ating TWD, mukhang ano naman daw, ma'am, ay mataas yung level. Okay. So ano pa ang mga naging gawain ng NNC dito sa nakaraang linggo, Liza? Siyempre po, patuloy na nagbibigay ng suporta ang NNC sa mga barangay para palakasin po yung kakayahan ng ating midwife,
ng mga barangay nutrition scholar, mga barangay health workers at mother volunteers sa infant and young child feeding o yung IYCF. Sa katunayan po, katatapos lamang ng training sa La Union, sa Albay, Sorsogon, Iloilo, Negros Occidental, Antique, Leyte, Samar at Cotabato. Nais po kasi ma'am ng NNC na magkaroon ang mga health and nutrition workers na trained sa IYCF sa buong bansa para higit na maisulong ang tamang pagpapakain sa mga bata, lalo na po yung sa mga edad na 0 to 2 years Oo old. nga, kaya tuloy-tuloy pa rin ang ating pagbibigay diin sa pagpapasuso or exclusive breastfeeding dito sa ating programang One Nutrition, One Nation, Liza. Opo, ganun din ma'am yung ating sa complementary feeding na tinatawag, yung pagbibigay po ng karagdagang pagkain sa mga sanggol pagsapit ng 6 na buwan. Okay. Sa IPIL Zamboanga, Sibugay naman po ay nagkaroon ng Nutrition Fair and Media Forum kung saan nag-showcase ang iba't ibang lokal na ahensya ng kanilang nutrition and hunger mitigation programs and projects katulad po ng nutrition counseling, complementary feeding, promotion of iodized salt, nutrition lectures, distribution of planting materials at iba pa. Okay, mabuti naman. At siguro maraming mga nanood din dito sa nutrition fair na ito, no? Opo, ma'am. At panghuli po, ma'am, gusto ko pong ibalita na nag-umpisa na ang airing po ng ating season 2 ng ating radio program na Radyo Mo sa Nutrisyon Okay. sa DZXL 558 kHz tuwing Sabado. Mula 12:30 po yan hanggang 1:00 ng hapon. Siyempre, ang naging topic natin ay ang breastfeeding pa rin. Talagang kailangan pa rin pong i-promote ng NNC ang breastfeeding dahil ito ang pinakamabuti po sa sanggol. Tama ka dyan. Oo, tama ka dyan, Liza. Apo, ayan po Ma'am Bernie. Yan lang po ang ilan sa mga kaganapan sa nutrition community nitong nagdaang linggo. Thank you very much. Salamat, Miss Liza. Very busy talaga ang buong linggo ng NNC at ng Nutrition Network na ito. Dapat lang naman, di ba, dahil kapakan ng pang-nutrition ng ating mga kababayan ng ating misyon. Magbabalik po ang One Nutrition, One Nation. One Nutrition, One Nation. Alam niyo ba na mahalagang maging wais sa pagbili at paghahanda ng mga masustansyang pagkain sa inyong pamilya? Maging matalino sa pag-iimbento ng mura, ngunit masustansya at masarap na pagkain. Maaaring haluan ang inyong pagkain ng mga halamang ugat, lamang loob ng karne, butong gulay at itlog para sa dagdag na sustansya. Wastong nutrisyon. Alamin, gawin at palaganapin. Isang paalalang hatid ng National Nutrition Council ng Department of Health.